So, kailangan hot coffee lang. O, hot water. Wala tayong coffee, Christian. Saan yung, ano mo, luyang dilaw? Wala. Si Kulot. Anong nangyari kay Kulot? Baka nagpagupit pa. Okay. Bakit kailangan mainit na tubig? Inumin natin, boss. Ha? Para di mo? Tulog ang tambok. Yate, karon ko dungo ka na. Okay, so anyway, good morning sa inyong lahat. No, belated Happy New Year sa inyong lahat at sa inyong family. At ganoon din sa ating trainer, Sir Asyo, at saka mga staff natin ng Good Choice, si Sir Fred, doon pa sa baba, no? At siyempre, pasalamat tayo kay Lord dahil another year, 2025 sa ating buhay, di ba? So kung wala si Lord, wala tayo ngayon. Tama o mali? Tama yan. So sa ating mga viewer, bago tayo magpakilala sa ating mga magiging millionaire welders or welders, no? Bakit kaya million? Pag-usapan. Sabihin naman nila, yabang naman yung taga Good Choice, ah. Oh, nagibang naman, ah. Oh, di ba? Darating tayo diyan, no? So, unahin natin ang pakilala siguro ito mga naman to, mga sino ba yung maglalanbis? Mga baguhan, gusto mag-lanbis. Lanbis, no? Good morning, Sir Fred. Happy New Year. Gwapong-gwapo ka ngayon, Sir Fred, ah. Panin mo na yung kalo mo, boss. Oo. Gwapong-gwapo si Sir Fred. Isang taon lang lumipas, hindi tayo nagkita, ah. Ha? Parang nauuhaw kagad ako, ah. Okay, anyway, so yun ang natin, no? Babatiin muna natin yung mga followers, subscriber, at saka baser, at saka yung mga haters natin, yung mga yung hindi maniwala. So na tayo mag-anniversary, Sir Fred, no? Ilang days na lang? Ano ba ngayon? 6, 6. So na lang? 17 days, 2 weeks more. Mag 2 years anniversary na si Good Choice, yung pag-launch natin ng ika nga Peter Bundle Course at saka Lanbis, no? So na tayo, ika nga mayroon na tayong 110 na seaman on board, foreign vessel. Okay? At saka 21 na Lanbis. Unahin natin yung Lanbis. Saan ba papunta yung Lanbis? Pakikuha nga yung natin doon, yung pintel pin, kisoyo at saka yung eraser. So si Lanbis is saan kayo pupunta? Pwede kayo pupunta ng siyempre land, hindi siya sa dagat, di ba? Iba naman yung sea base. So si land base, pwede kayong pupunta ng, thank you, Boss Manuel. Thank you. Pupunta kayo ng land base. Ha? Saan yan? Pwede kayong Australia. Bakit Australia kaagad? Bakit kaya? Ha? Bago kayo magpakilala, at least para kayo ba, yung buhay na buhay, yung 2025 ninyo na year. Ha? Kasi alam ko, may mga hangover pa yung iba, eh. Ha? Ha? Tsaka daming litso na kain. Oh? So si Lanbis, pwede kayo pupunta ng Australia. Oh, shout out man si Ma'am Chiri dyan, at saka si Pinay Wilder. Saka yung may-ari ng plug line na placement agency, si Ma'am Pili Lacorte. Belated Happy New Year, Ma'am, to all, sa mga mo dyan, staff at saka yung family mo, no? Australia, New Zealand, Canada, Ireland, UK, saan pa? Denmark, saan pa? Africa, Poland, Ukraine. Pwede ba Ukraine? Pwede kasi malapit na mag-reconstruct uli sa mga nila. Ha? So yun yung Lanbis natin. Okay. So that dito sa Good Choice natin, dalawang bundle course ang in-offer natin. Okay? Ito yung Seabis at saka Lanbis. Ibig sabihin, ito pang barko. Okay? Peter kayo dito. Darating tayo ngayon kung sino ba to, si Pedro or si Peter. Ha? Bago ang lahat, bago ako magpakilala para at least ito, alam niyo ba? Baka sabihin na, scam kaya yata ako ni Sir, ah. Ha? So ito naman si Lanbis. Okay? So ibig sabihin, dito siya sa land or sa lupa, no? Lanbis kayo, no? Okay?
Siguro dyan, ano muna natin yung ano, ipakilala muna natin isa-isa. Para at least, malay natin, kung may mga kamag-anak uli, may discount pa naman yun. Ha? Diba, Sir Fred? May discount pag kamag-anak. So, unahin muna natin siguro dito ito si Sir. Tagalog tayo kasi, bakit may Tagalog? Kasi buong mundo tayo, YouTube tayo at saka sa Facebook, no? Kailangan, ang mga mag-abroad, mga walang hiya yan. O, dito. O. Kilala ka, sir? Saka, yan. Okay, yan. Ako nga pala si Gio Montadas, 24 years old. 54 years old, sir. Taga saan kayo? Libertad. Dito lang, malapit. Saan mo na-discover yung, ano, sir? Yung training? Sa kasin ko lang din. Kasin mo yan? Ha? Ayos, ano bang trabaho mo dati, sir? Boy lang ako. Boy. Huwag yung lang. Kasi pareho tayo ako, dyan din ako galing. Ha? Pero iba naman ako dati, yung call boy naman yun. So, ano mo, sir? Anong natapos mo pala ng ano? High school. High school kayo? High school. So, yung mga parents mo, asan ngayon? Patay na yung Father? mama ko. Yung father mo? Yung papa ko nandun sa Rosario. Rosario doon sa Agusansor. Ilan kayo magkapatid? 3. Single pa o may asawa na? May asawa na. Ilan yung anak mo, sir? Ako? Oo. Ay, single pa ako. Single pa. Single pa. Ilan kayo magkapatid? 3. 3. Pangilan ka? Mga kamuhuran. Bunso. Bunso. So kaya matagal magising sa umaga. So ano pangarap mo, sir? Dito ka banda para at least wag kang mahiya. Ano pangarap mo sa buhay? Makaraos. Makaraos lang. Ay, yung maganda kong kapitbahay na rausan ko kanina eh. Makaraos sa kahirapan. Ika nga, makaahon tayo sa kahirapan. Okay? So anong nickname mo? Gio. Gio. Okay, welcome aboard. Thank you. So good choice. Okay? Palakpakan natin si sir. Palakpakan natin si sir. Okay, sunod. Para hindi tagilid yung barko natin, dito sa kabila naman. Ito si sir. Ito. So binata si Gio. Ayos yung buhok mo. Ganyan yung dati ko nung nung nagbitbit pa ko ng Armalite. Sige sir, Tagalog sir. Dito tayo sir. Ito. Hi, good morning sa lahat. Ako pala si Andre Trus na lang para mas maiksi. Cross. Trus or T? T? Trus. Yes. Trus? T? Actually, I'm from Cebu. Tsaka OFW na rin ako. Kakatapos ko lang ng kontrata last year. Tapos nung umuwi ako nagstay ako ng Manila, nakilala ko si Sino? pangalan ito, James yung galing Bond? dito, James Bond, yes. Yung, Dalawa, si Jeffrey. Yung mangunguot yun eh. Sa Manila ngayon eh. Si Jeffrey. Yes, si Pareho Jeffrey. yan. Silang dalawa. Shout out sa inyo dyan, boss. Ayos talaga yung mga tao na yun. So, nabudol ka nila. Nabudol. Nabudol. Pero anong trabaho mo, sir, sa Dati sa Kipil dati sa Singapore, marker supervisor. supervisor. Kipil shipyard sa Singapore. Oo, kumusta yung mga Pilipina nating kababayan sa Marami. sa People's Park? Marami. Hoy pa, nakita mo yung mga anak ko doon? Ikaw pala yung taga Cebu. Yes, sir. Yung kahapon dumating. Yes, sir. Okay. Opo, sir. Saan kayo sa Cebu? Sa lang, sa may city lang malapit. Okay, shout out Cebu. Dito yung kababayan natin na gustong mag-siman. May asawa na o binata pa? Meron, sir. Ilan yung anak mo? Isa. Isang anak. Shout out mo si Mrs. Alam ba niya yung Facebook natin? YouTube? Hindi rin? Hindi alam. Dapat paano mo? Para at least kailangan. Kasi dito sa natin, sa kumbaga sa Facebook at saka YouTube, para at least malaman ng ibang tao na mayroon palang training na ganito. No? So, welcome aboard. Yes, sir. Ilang years ka ba sa Saudi? Hindi, lang ako, sir. Asia lang ako. Sa Asia, sa Asia lang Singapore. ako, Singapore, Indonesia, Thailand. Indonesia, Thailand. Bangladesh. Ayos I-try ko lang mag seabeach, dagat. Try mo, baka kung totoo ba, hindi pa budol. Okay, welcome aboard, sir. Meron naman ako ng classmate na siya, pero electrician siya, matagal na. Pwede yun, electrician. Okay, darating tayo dyan ngayon. Thank you, sir. Welcome aboard. Palakpakan natin si Sir ko. Siya pala yung taga Cebu. Kahapon kasi maraming susunduin ko. Ang pinakalas kong sinundo yung saan ba yun? Ikaw, no?
Mali ako doon ah. 2 oras ako doon sa Robinson. May nakilalap na akong maganda doon. Tapos, yun pala, doon pala sa langihan na terminal. Anak ng siyukoy talaga. O, so dito na naman. Ikaw dito, sir. Ha? Hindi, ano pala yun? Cagayan de Oro lang at saka Tagalog, sir, ha? Tagalog. Okay. Good morning po sa lahat. Ako po si William Rodriguez, taga-Baan, 30 Baan. years old. 30 years old. Parang nakita dati ah. Saan ba tayo nakita? Dito, sir. Dito? Oo. Hindi ba doon sa beer house? Ha? May asawa ka na Ano Wala pangalan pa mo? William. William, ano pangalan, mo? Trabaho doon sa dati? Ano po ako, sir, racket. Ha? Racket po. Minsan construction, minsan Racking? design. Ano? Racket. Ha? Racket po. Racket? Oo. Ayos yan ah. Ayun ko lang na doon narinig yan ah. Racket, magkano naman kinikita doon? Depende po sa event. Hindi, 7. Yung mga sa mga may mga party-party. Birthday, mga kasal, birthday, debo, mga... Ayos ah. Tama-tama, magpakasal ako next 2042. Ha? So, ilan kayo? May asawa ka na ba? Wala pa po. Saan kayo? Baan? Sa may Baan? Opo. Saan banda doon? Riverside. Riverside. Oh, sa Riverside. Shout out mo yung mga magulang mo sa at least makikita ka sa buong mundo. Oh, Wala dyan, sir. saan ba sila ngayon? Andun sa SOR, Saan sa Sor? sa Talakugon. Oh, Talacogon. Shout out Talacogon, Mayor Gisril Masindo. Oh, yung kaibigan natin diyan na Okay, so ano kayo? College o High school lang po. high school? High school graduate. Binata pa. Binata. Okay, so welcome aboard. Ano pangalan Thank you, sir. nickname mo? Mat lang, mat. Mat? Mat. Oh, welcome aboard Mart. Palakpakan natin si Mat. Oh. Sunod, ikaw dito. Ito, kaya medyo to. Oh. Huwag mahiya ah. Kailangan mga abroad, walang hiya yan. Good morning po sa lahat. My name is Mark Luna. From Mark? yes po sir, Mark Luna po. Yung dati kong work is sa supermarket po sa SM Cubao sa Manila po Uy, before. Manila. Taga Manila po talaga ako. Uy, shout out mo Manila. Uy, shout out po, sir. Dito na si Dudong sa Butuan. Oh. Then pinauwi po ako ng tito ko, si Tito Mitchell. Oo. Yung si kuya po. Mm. Doon, sa inyo po ako pina-refer po sa inyo. Oo. Dito po. Pero napagtapos kayo ng Senior high po. senior high. Senior high grade. Ilang taon ka na ngayon, Mark? 26 po. 26, batang-bata pa. So, anong pangarap mo, Boss Mark, sa buhay? Maging successful lang po sa buhay. Successful. Yun. Anong klase pa successful? Kasi marami yan eh. Good morning. Oh, dito may humabol pa. Thank you, Dong Braille. Happy New Year. So, kailangan successful tayo sa number 1, sa pagtrabaho mo at saka yung family mo someday. Di ba? Yes po. O panawagan mo batiin mo si papa mo. Wala na akong father sir. Ano, father? Yes po. Yung mother. Nandiyan pa po. Kasama ko naman po nandito sa Butuan po, sa Nandito? Princess 5. Princess 5 kayo doon. Yes, po. Mayayaman niya katira doon ah. Hindi naman po. Shout out yung mga nakatira dyan sa dyan si kumpare George Dorado sa Princess 5. Ayos ah. So binata pa. Yes po. Ilan kayo magkapatid? Nag-isa lang po ako. Uy, solo. Palakpakan natin si Sir Mark. Welcome aboard. Thank you sir. Okay, dito, sunod. Ikaw dito. Para hindi tagilid. Upuin na si Sir. Dito ka, Sir. Halika dito, banda. Dito ka. Dito. Dito. Sino Landbis? Ito? Magandang umaga pala sa ating lahat. Ako pala si Ridulius Maraganyas, taga Mungkayo, Davao de Oro, at ngayon nakatira ko sa Tiniwisan, sir. Nuisan, doon sa malapit sa Sa training, yes, sir. Training center. Taga dyan yung asawa mo? Taga San Fran, sir, po, dito nagtatrabaho, sir. Nag-work? Saan siya nag-work? Sa Pigdaula National High School, sir. Teacher. O, batiin mo si Mrs. Mga teacher sa buong Pilipinas. Shoutout Financier. din ko sa ako ang asawa nga si Desiree Rosa. Wala pa kayo? Kana jud ko diri karon wala pa mi Wala pa anak, sir? Wala pa. Okay, so ano pangarap mo, sir? Ano bang dati mong work? Sa Bachelor Express, sir. 13 years ako sa Bachelor. 13 years sa Bachelor? Bus Inspector. Oy, shout out Bachelor. Oh, shout out. So anong trabaho mo doon?
Bus inspector, sir. Bus inspector, yung taga ano na check ng mga Check ano. ng ticket, sir. Eh, dapat sumakay ako nung nakaraan, dapat naka tawag nun, yung dito? Discount ba? Plus. Oo. Pero ang natapos mo course, sir, is Hindi ako, nakapag-vocational ako pero hindi talaga natapos, sir. Automotive, sir. automotive. Oo. Sayang. Dapat mekaniko na ka nga sana ngayon. Mm. Pero anong mga pangarap mo talaga na, Juan? Magkaroon ng, ano, sir, magandang bahay. Ganyan. Saka sariling bachelor. Successful sa trabaho. Successful. Okay, Bigor, welcome. Anong pang nickname mo? Ridulyo, sir. Ha? Dudong lang, sir. Dudong. Thank you, sir. Oh, thank you. Welcome. Lakpakan natin. Shout out, Bachelor. Nalagasan kayo ng isang inspector. Malaki ba ang kupit dyan? Hindi, ah. Ay, saba. Oh my God. Sunod. Dito si Sir. Ito yung taga ano natin, taga Jinsan, oh. Ayos, ah. Good morning sa lahat. Ako pala si Tyron Figueroa from General Santos City. 33 years old, sir. Trabaho dati. Nag-shop lang, sir. Nag-shop lang. Huwag mong ilang lang yung shop. Oh. Shop, proud tayo na may yes, shop, sir. no? Oh, shout out, batiin mo si Papa at saka mga ano bro, Ay, tawa. binabati ko yung asawa ko, si Motya Figueroa. Si Papa nandun sa shop ngayon. Oh, ingat sir, yung anak mo, tulungan natin para makasampa ng barko para malaki yung shop. Yes, O hindi, sir. bilhin mo na lang yung talir ko. Ha? Binta ko na kasi wala akong pambili ng ano, red wine. Red wine, sir. So, kaya lang ano. Kaya, sir. Saan mo ba nakita yung ano natin? Yung misis ko po, sir, yung nag-share sa akin, sir. Uy, salamat ay kay Mrs. Si Mrs. pa yung naghanap talaga ng ano, Yes, talagang sir. hindi kaya nagkakamali, Mrs. Talagang, kumbaga, barko ang pupuntahan. No? Yes, So, sir. welcome, sir. Anong Yes, nickname mo? sir. Tyron? Tyron, sir. Welcome, boss, Yes, Tyron. sir. Okay. Ito, malayo-layo ito. Pinanggalingan. Okay. Galing pa to ng Japan. Umuwi lang para mag-training dito. Good morning sa lahat. Ako, Oh, good morning. Oh. Good morning. Dito, sir, isa pa. Oh. Dito isa. Dito. Dito kayo isa. Abanti ka dito, sir. Mayroon pang darating galing Davao. Sige. good morning sa lahat. Ako pala si Rogelio Montepre Jr. Call us GR for short. 30 years of age from Iloilo. Okay, palakpakan natin. Anong dating work, sir? Welder sir. Welder sa Japan. sa Japan. Ilang years sa Japan? Almost 6 years. 6 years sa Japan. Shout out Japan. Lalo na yung Shout out mga mga Pinoy pala dyan sa Japan. Oy, mga Pinoy. Si Ros Tampos nandyan. Shout out, boss. Ros Tampos. Ang mga Pinoy welder dyan sa Japan. Dami. Hindi pa huli ang lahat. Dami. Shout out din sa mga ex ko dyan sa Japan. Okay, so binata o single? Binata o May asawa na sir. May asawa na. Hiwalay na sir. hiwalay? Okay, so ilan ang anak? Isa lang sir. Isa. Okay, welcome aboard. Thank you, sir. Uy, shout out natin yung kapatid na sa New Zealand. New Zealand, si Jory Jury Montepre. Monteprio. Shout out all. Sir, Ingat. thank you. No? Salamat kayo sir. Siguro mga after training ito, mga 1 linggo lang, sampa na kaagad. Kasi papunta ng Manila, sampa ng Super Piri ito yung tugo. Tama. Di ba? So, Sir Jury Monteprio, nandyan yung nagba-vlogger na yung welder fabricator sa New Zealand. Sir, God bless. Happy New Year dyan sa inyo at sa iyong family. Susunod natin. Yan, parang baguhan din tong isa eh. Ha? Parang kumikinis ang mukha para nag-a-apply ng yung grasa. Dito mo na, sir. Ha? Yan yung pinaka-piboy na trainee natin dito. Okay. Good morning, sir. Good morning. po sa lahat. Ako nga pala si Richard Amugis. Galing pa ng Tagum, Davao del Norte. Uy, Tagom, ikaw yung kapon. Mm. Yung nagbas. Oo. Nagbas, no? Nagbas po ako. Paano mo na-discover, sir, yung kasi? Sa dati kong kasama. Sino ang pangalan? Si Jimar Luzano. Ay, si Jimar. Doon, kayo doon sa machine shop ni Kuan? Yung Boss Jun. Iwan? Mm. Uy, Boss Jun, Happy New Year dyan. Happy New Year dyan, belated.
may bago na siyang machine shop doon. Oh, may bago na siyang Mayaman na yun si Boss John. Ha? So si Jomar Lozano, nakita kayo? hindi pa sir. Ay, saan ba? Nandun ba? Onboard pa ba ngayon? Parang umuwi na yata yun eh. Pabalik na siya. Balik na. Jomar. Jimar. Jimar Lozano. Jimar Lozano. Shout out dyan sa Tagum, no? Magtayo ka ng ano mo kaagad, ng machine shop. So, binata pa o may asawa na? Binata pa sir. Binata pa. Ilang taon kayo ngayon? 33. 33. Mm. 33. Masinis kayo doon sa, Machinist po ako. Valve sitter. valve sitter, masinis. So, bakit nainganyo ka ni Jimar Lozano? Na maliit lang naman sahod nun. Siguro mga $2,000. Ha? So, Laki na. ayos, no? So, welcome aboard. Salamat, Ano sir. pangalan mo? Richard. Richard? Richard, welcome from Tagum. Tagum City, yung mayroong mga puno doon na malalaking mga buhay. Nandun pa ba yun, mga puno? Yung nasa gilid ng kalsada? Yung ano ba yun? Palm tree? No? So dito si Sir, susunod natin si Sir. No? Ito yung galing din ng sige, pakilala ka muna Sir. Tagalog tayo kasi buong mundo ang nanood sa atin. Magandang umaga sa lahat. Ako pala si Daniel Garciano, 31 years old, from Kaligutan, Lac, Davao de Oro. Married. Lak. Married niya, may isang anak. Shout out mo si Mrs. mo sa ano. Alam ba niya yung ano natin? Facebook, YouTube? Hindi rin? Nako. So anong anong trabaho mo dati, Sir? Wilder. Asan banda? Asan? Kontraktor sa Water District. Water District doon sa Davao. Ayos, anong doon? Bakit umalis ka doon? Ilang years ka ba doon? Sir? Kontraktor yung umalis. Hindi na sila kumuha ng kontrata. Taga Manila. So ano ka na rin? Buti na na-discover mo yung natin Dahil saan sa Facebook? Hindi, sa kaibigan ko si Gilmar. Dayan Dante. Dayan Dante, nandun sa Gilmar, nandun sa nandun sa barko na. Sampa lang. Sampa lang yun. Suka na yun doon ng green. Ay, alam mo naman, dagat, may balod yan. Di ba? May balod talaga yan. Okay, so, welcome aboard. Anong natapos mong course? Ismao. Pero college graduate o high school? High school graduate. Okay, palakpakan natin si Sir. So, dito. Ito muna para ikaw ang pinakahuli, di. Ikaw ang kwan. May dala pang kargada, Okay, Sir, pakilala ka muna, Tagalog. Magandang umaga sa lahat. Ako pala si Santiago Tara Jr., 33 years old. Galing ng Manila pero taga Bayugan lang ako, sir. Galing kayong Manila. Galing Manila, sir. Ikaw yung nag-PM sa akin. Sir. Ayos Parang kailan lang, Ping, nandito na sa harapan ko ngayon Interesado to, sir. Interesado. Bayugan kayo. Sa Bayugan ako sa Shout out, Mior Assist dyan sa Bayugan. So, may asawa na o binata pa? Live-in pa lang, sir. Live-in pa lang. Wala pa kang plano magpakasal. Wala pa. Walang pera. sa kanan. Pareho pala tayo. Mag-ipon muna, sir. Ipon mo na. Anong trabaho mo dati? Electrician po ako sa Doon sa Manila kayo. Ilang years kayo sa Manila? mag-8 years, sir. Uy, tagal-tagal sipa lata doon pala. Opo. Electrician kayo doon. Pero ang natapos mong course is Sa Tisdalan, electrical lang din. electrical din. In situ, in C3. In situ po. Sito. So, shout out pala, Tisda. Mamaya, babatiin natin lahat. Welcome aboard, Sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome aboard. Ito, si Sir. Ito, mukhang masusunog talaga tong kilay nito. Okay. Pakilala ka, Sir. Magandang umaga sa lahat. Ako po si Vine de Vera. Taga dito lang po ako sa Butuan. Kakakuha ko lang po ng in-situ, sir, noong December doon sa shop niyo. Yung taga Las Nieves, sir. Yes, Las Nieves kayo? Sir. Tama. Las Nieves. Shout out natin si Mayor Karen Rosales. Mayor, nagkita kami dyan sa 7-Eleven belated Happy New Year, Mayor. And family. Okay, so bakit mo gustong mag-abroad? May anak na kasi ako, sir. May anak na? Ilan? Isa lang, sir. Isa lang? Isa. So, yan ang pangarap para sa anak talaga natin, no? Yes, sir. Yes, sir. Saka dinaanan na anak. Ayos Ilan taon ka na ba? 23, sir.
Batang-bata, kasing edad lang pala tayo. Ha? Ayos. So, anong gusto mo? Barko o land-based ka? Kahit ano, sir? Kahit saan, basta dyan sa dalawa. Ha? Barko siguro, sir. Barko. Okay, so welcome aboard. Anong nickname mo? Sir. Xavier lang, sir. Ang nickname, Xavier? Yes, sir. Ayos Mas klase yan, eskwelahan yan Welcome, Xavier. So, si Sir, dito, ilan na lang? Isa na lang kagad. Pauli natin yung Brigadier General. Okay. Binang umaga sa lahat. Ako pala si Jade Ladera from Carmen, Davao del Norte po. Carmen, ikaw yung kagabi, no? Oo, sir. Nasundo ba kita? Hindi. Sundo, sir. Kaya hiya nga ako sa sir. Doon pala sa kabila pa ngayon. Ay, tama. Ikaw yung doon sa kabila. Hindi pala yung puntang Robinson. Paano mo na-discover si Good Choice? Sa Facebook, sir. Ko lang laging sir ba? Daming umopero po, sir. Doon? Oo. Sinong nagsasalita doon? Ikaw ulit, sir. Ako rin. Hindi ko nga alam. Nandito na pala ako, sir. Nakaharap na. Parang kailan lang, no? Yeah, sir. So, after 3 months, 5 months, nandun ka na naman sa ibang bansa. Sana nga, sir. Pala rin. May asawa na o binata Meron pa? po. Meron na isa, sir. Ilan anak? Isa lang dito, sir. Babatiin mo si Mrs. Hi, Mrs. Christine Ladera. Dito na. Saan? Carmen po. Carmen na Doon sa unahan ng Tagum, no? Opo, sir. Maraming alimango doon dami, sir. Kayong balot. Yun. Shout out yung may magandang kainan ko dyan na may balot. Carmen. Ano pangarap mo, Sir Jade? Magandang, mabigyan ng magandang pinabukasan yung pamilya ko, sir. Very good. Takpakan natin. Welcome aboard. Welcome aboard. No? Okay, ito. Hindi patulas kasi may darating pa na 20. Pero next year na yun sila. Ito, mukhang forma pa lang. Talagang squat jump tayo nito. Okay, Magandang umaga sa lahat, sir. At sa staff. Ako pala si Miguel Anggot, galing Pagadian City, sa Mocadel Sur. Dati akong military for 10 years. 10 years. In service sa military, umalis at nagpunta dito baka sakali din. Civis na naman, no? Seaman. Okay, so ilan na anak, sir? 2 anak at isang asawa. Very good. Isang asawa. Talo mo ako 2 anak, isang asawa, ako 2 anak, 4 na asawa. Ganyan, sir. Ikaw talaga yung bida, sir. Welcome aboard, sir. Palakpakan natin. So, babatiin natin lahat ng mga sundalo sa buong Pilipinas, mga uniform, no? Personnel. Belated Happy New Year sa inyong lahat. Okay? So, bago ako magpakilala, i-play mo na siguro yung ko dyan, yung video ko, yung life story ko, paano tayo nagkikita-kita ngayon, no? Okay? Hindi, yung lang, yung 6 minutes lang. 6 minutes. Tapos yung natin, yung Good Choice na next natin na sa pianing na kwan. Siguro, sino bang He remembers how he had to work day and night to survive, but family had always been his sole motivation to pursue his dreams as he worked hard towards his dream of giving his family a better life. Indeed, Tigrito has sailed through the storms of life
and overcome the waves of challenges. Ko ay isang anak na mahirap na yung magsasaka. At sa aking nung maliit pa ako, ay yung hirap na naranasan ko bilang sa anak ng mahirap. Walang pagkasipan mo, pero tuloy pa rin yung laban para umasiso. At napagtapos ako ng high school, additional course, automotive. Lahat yun ay working student ako. Tapos namasukan ako sa isang career since nagpagtapos ako ng automotive, additional. Yung sahod ko is allowance lang 25 pesos isang buwan. His wife Elsa had to be left alone with the children back home most of the time. Giving up her profession as a midwife to be a full-time housewife was one of the sacrifices she had to make in order to watch over her children. Bilang asawa ng OFW, napakahirap. Dahil, ito ko isin, wala kong kamag-anak dito. May dalawa kaming anak na inaalagaan, tapos ang hirap mag-alaga na wala kang kasama. At the time of employment as a seafarer, being back home would entail bittersweet feeling, the excitement of seeing the family after a long time sailing on board, and at the same time, the feeling of anxiety, whether there will be a new contract awaited, can be quite intense. The overseas endeavor of Miguelito has paid off his aspiration for his family, relatives, and even benefited his community. The eldest, Jessa, earned a degree in pharmacy from University of Immaculate Conception and now a registered pharmacist. She's currently practicing her profession as a pharmacist in MG Santos Hospital. Their youngest, Ryan, is currently a 10th grade student at Father Saturnino Hoyos University and a consistent honor student. He is a member in Youth for Christ and Red Cross Youth in his school. His brothers Roberto Viluca and Pablo Viluca are now seafarers. Miguelito aided them with financial assistance to be able to work as seafarers. Another brother whom he helped financially was Johnny Viluca. He earned a degree in hotel and restaurant management. Now he owns and operates G. Juan's Grill. Learning is a never-ending process. Miguelito believes that one should not stop learning new things. Currently, he is enrolled in trainer's methodology to become a certified Tesla trainer. Once he completes his training course with Tesla, he will be able to impart his knowledge on automotive parts and share his welding skills to the next generation of skilled workers. He never forgets to give back to the community with his supporting wife. The couple has extended their advocacy by providing education assistance, like financial aid, sponsoring school supplies, and provide training courses to the less fortunate in the community. In June 2017, he was elected as the president of Rotary Club Butuan. During his term, the organization was recognized and awarded with Gold Awardee by Rotary Club International for implementing humanitarian services projects in all of the 6 areas of focus. With his achievements, he received several awards and citations from the Rotary District 2016. One is an awardee of Gold Awardee of the District. Miguelito is currently working on a project that will be officially recognized by the Securities and Exchange Commission this October. Till then, they can start running the training center, which will later be accredited by TESDA. The Caraga Skills Training Center aims to provide free trainings to the skilled workers that will equip them to be employed as seafarers or other vacant skilled labor positions, be it overseas or domestic. It will also facilitate computer literacy to the street children in Balay Silungan. Last August 23, 2018, competing with other representatives from different regions. Miguelito won the TESDA Idol of Caraga as he was chosen as the regional division winner, which made him to represent Caraga region in the national competition held in Taguig. Pitcar Service Center, established on June 2012. G. Juan's Grill is a business venture established on December 8, 2017. GUG Engineering Works and Machine Shop started operating on June 28, 2017. Kami ang Pamilyang Miloka. Salamat sa POA at sa programa nito tumutulong at kumilala sa aming pagpupunyagi at tagumpay. Kami ang OFW family ng Caraga Region.
Reynaldo Granada Gaitan and Family, Region 6. Gemelito Udarne Galoca and Family, Caraga Region. Congratulations to this year's awardees. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much and congratulations to our awardees. Again, we'd like to say thank you and congratulations to our awardees. Please be seated. Okay, may we request everyone to take their seats once again. Now may we remind the pink team, Regions 11, 12, Arm, and Caraga to please prepare. Okay. So, yan ang short life story ni Brad Pitt. Ha? Sino ang susunod? Sino ang susunod? Tama ba, boss? Yes, sir. Oh. Pero ano ang katangian para marating ninyo yan? Para marating. Anong katangian? Ano ang dapat dala ninyo na abilidad? Ha? Kailangan, ha? Dito kayo sa pabatiin pa na natin yung ating mga vlogger na mga seaman, si Kabakal Edward, si Pedrong Kuyakoy, sino pa ba? Si Boy Tapal, si Makoy TV, si Makinista, di natin kalimutan. Mag-meet ninyo yan balang araw. Tsaka yung sa mga vlogger natin sa Landbase. So itong ito lang 3 babaunin ninyo. Wala nang iba pa. No? Attitude, at saka skills. Saka knowledge. Okay? So para marating ninyo itong si Peter Bundle Course at saka Landbase, ito yung dadalhin ninyo. Ano ba ang trabaho ni Peter sa barko? Or si Pedro? Oy, ano pala natin, may pinatay naman na may pinatay na kapitan ni Peter. No? So, kondilin sa family. Mamaya darating tayo diyan. Kasi baka ayaw na magsampaan ito sila Sir Fred . Pero bakit nagawa ni Peter? Dahil dito sa attitude niya. Okay? Ano pa? Ano pa? Sino pala manigarilyohay dito? Manigarilyo? Ayos, wala Wala, 0. Shabu, kaya mukhang mayroon Joke lang. Okay? So darating tayo mamaya dyan. Si Peter, yung trabaho ni Peter, unahin natin si Peter. Kasi doon kayo papunta nito. No? Si Peter, ang trabaho ni Peter, all around kayo. Kaya yung training natin dito na dinidevelop or yung naka-innovate ako ng course design, no? Based on my own experience. Sa akin ba? Akin talaga na experience ko. So, kailangan kayo welder? Kayo? Or welder? Ano pa ang pagkaiba ng itong mga galing Japan? Welder at saka welder. Chip, ito matagal to Anong pagkaiba? Shout out boss sa Ronnie, kapatid mo. Tanungin natin si Sir, ang pagkaiba ng welder at saka welder?
Ha? Tagal to sa Japan. Okay? O ito rin isa, welder din. Ano pagkaiba ng welder at saka welder? Si welder yung machine. Yung welder yung operator. Diba? Malay natin, interviewin kayo. Diba? So, kailangan, welder kayo, mekaniko, machinist, pipe fitter, plumber, all around kayo. Floor manager minsan, every Saturday, Sunday. Ha? All around. Kaya itong course natin na dinesign sa buong Pilipinas, tayo pa lang ang kauna-unahang nag-design because of my experience. Kasi nakikita ko, shout out pala Tisda, Caraga at saka sa buong Pilipinas, family, no? Nakikita ko kasi, graduate ka ng ISMAW, NC1, NC2. Ha? Pagkatapos ng training, anong nangyari? Nagbuhat ng shotgun, security guard sa mall. Ha? Kita niyong, sino ba yung taga doon sa malapit sa kapitbahay ko? Ikaw, no? Doon sa Tiniwisan? Yung Caraga Skills Training Center ko sa kabilang school, graduate na yun ng mga siguro 800 na welder or welders doon. Pero walang isang naka-abroad. Bakit? Ilang milyon ang ginastos ng government natin dyan. Bakit? Dahil hindi enough, kulang na kulang yung abilidad. No? Abilidad ba? Yung skills natin. Kasi ang labanan ngayon, dapat multi-skills ka. Pag fitter ka sa barko, all around ka. Welder ka, machinist ka, mekaniko ka, pipe fitter, plumber. Ha? Marunong ka mamintura, marunong ka mag-carpentry. Marunong ka magbaklas ng makina. Bahala na pag-assemble kung di mabalik yan. Ha? Bahala ka na first engineer or chief engineer dyan. Ganun ako dati. Kita mo yung una kong barko, ako lang isa Pilipino. 5 nationality. O pag sabi ni Korea na first engineer, fitter, kindly dismantle this. Isip-isip ko, bahala ka mag-assemble. Baklasin ko talaga yan. Di, sa awa ng Panginoon. Sila nagbalik lahat sa ko, binaklas. Ha? Hindi, joke lang yan. Siyempre, ano ang sikreto pag nagbaklas kayo? Lagyan nyo ng marker. Pinakaunang kinalas no, yun ang pinakahuling kabit. Ha? Tama ba, Sarge? Ha? May chicks ka, anong pinakauna mong binaba, yung pinakauna mong pinakahuli mong ibalik? Tama ba, Pinsan? Yan ang mga diskarte. Kaya ang fitter kayo, o shout out sa ating fitter na pumatay ng kapitan, dahil sa attitude. Dahil sa anong dahilan? Nabasa mo ba yun, Sir Fred? Dahil sa sigarilyo. Ha? Bumili na sigarilyo sa labas, no? Hindi dineclare sa barko. Ngayon, pagsaka ng authority, base doon sa yung sa nila, ha? Na-detain yung barko dahil sa sigarilyo. No? So ngayon, may party man sila, ha? Party-party, dahil magpapasko, tagay-tagay, lasing na si Peter, ha? Inabangan, umuna na si Batya sa, si Kapitan, nandoon pa, nakipag-party-party pa doon sa mga ibang crew. Inabangan na pala doon sa kamarote ni Kapitan. Sinaksak, binatay. So ngayon, sinong kawawa? Kawawa yung kapitan, pamilya, at Peter. Ha? Kaya anong gagawin? Kailangan mahaba yung pasensya. Tsaka yung manigarilyohay, tigilan ninyo na yan. Walang idudulot na maganda yan sa inyo. Disturbo lang yan sa trabaho. Ha? Pero San Miglite natin, sir, hindi mapigilan talaga yan. Tuloy yan. Kasi yan eh. Pampadagdag ng dugo yan eh. Pampalinaw pa ng mata. Oh, pampalinaw ng mata yan. Kasi yung pangit, pag nakatatlong buti ka na, pangit na babae, pag nakatatlong buti ka na, maganda na sa paningin mo yan. Ha? So yan ang attitude natin. Kaya dito, ask natin attitude, skills, knowledge. Okay, yan ang babaonin ninyo. Okay, so magkano naman ang sasahurin ni Peter or ni Pedro sa barko? Pinakababa. Unahin natin kaya si Sir. Mga magkano kaya sa 1.7. 1.7? Ayos Ayos 1.7. Totoo kaya ito, boss? 1.7. Dollar ito ha? Siyempre, dollar yan. Magkano ba ang dollar ngayon? 58. Ayos talaga. Mukhang araw-araw nag-monitor si Boss Manuel ah. Magkano to? 00, 56, 56.
13. Ito. So, 0, 0. Mahina na yung math ko. 35. 13 ito, no? 35. Ito, 0, 0. 35. So, kira 3. So, 8. So, mayroon kayong 98. 98K per month. 98,000. Tama ba? Sino may calculator? Ha? Tama ba? 98,000 times mo ng 10 months. Bakit 10 months? 10 months man yung kontrata mo. So, mayroon kang 980K. Padalhan mo si Ivana. No? Padalhan mo siya ngayon ng, sa 10 months, palagay mo, 20,000 isang buwan. May pamilya ka na ba, boss? Live-in lang, sir. Live-in. May anak na? Wala pa. Pwede lang yung 5,000. 5,000, live-in lang naman eh. Di ba? Maganda ba yun? Maganda ba yun? Maganda ba? Maganda ba? Gawin mong 20 kasi maganda pala eh. Ha? O di, mayroon kang nabawasan ng 200. So, mayroon kang 780K. Take out mo. Madala mo. Bawasan mo ng Brazilian. Ha? O Mexican. O Chinese. Ha? So, ganyan man. Kasi, si man. Ha? O, shout out Ay de las Alas. Sabi ni Ay de las Alas, replace daw, every report. Si man luluko daw eh. Pero ngayon, nabaliktad na pare. Ang si man na ang niloko. Patay tayo dyan. So, balikan natin. So, ito yung sahod ninyo sa barko. So, itong training pin nyo dito, sisiw lang. Diba? Ano ba pinakalaking sahod natin na product ng Good Choice? Magkano ba? Sarge, magandang ano dyan. Dating security guard sa SM. $3,500. Kaya may trophy sa akin yun eh. Dinaan yata sa astig yung crewing energy, ano doon. $3,500. Pinakamaliit natin, 900. Peter Trini, 900. Okay? Peter Trini, 900. Pinakamaliit sa product natin ng Good Choice. Ang sahod. Okay? So yan, ang ano natin. Yan ang sahod. Ngayon, paano niyo gagastusin na naman? Kailangan isipin ninyo yung pira ninyo na mayroong mapupuntahan. Anong gagawin? So una, bili kayo agad ng lupa. Lupa! Huwag kayong gagaya sa akin na walang lupa. Mayroon ako doon sa Oraya, 1.5 square meter by 4 meter. Kasya na siguro yon. Ha? No? Lupa. Pagkatapos, anong gagawin? Tayo ka ng bahay doon sa lupa mong binili. Huwag malaki, yung maliit lang. Maliit lang, kasi ilan naman kayo. Tayuan mo ng 2-story yan, di multo ang titira dyan. Ha? No? So yan ang ano dyan, practical. O tapos, anong gagawin? Pag sunod mo na mayroong sunod project mo. So tayuan mo na kaagad si Mrs. ng negosyo. Anong klaseng negosyo? Depende sa ano niyan, kung ano ang gusto ni Mrs. mo na business. Turuan mo para pag magbakasyon kayo, mayroon kayong alalay na kita. Ha? Hindi yung Mrs. araw-araw dun sa parlor. Tapos ang naghatid, tricycle driver. Ayan na, tricycle driver. Ha? Yari kay tricycle driver. Paktay. Ha? So yan ang ano dyan, yun ang ano natin. Kailangan mayroon kayong goal. Kung ilan namang years kayong hanggang magbarko. Hindi yung doon ako mag-ipon sa kabilang barko kasi buo pa yung kontrata. Unang barko ninyo pa lang, ipon na kaagad. Isipin ninyo, yung barko ninyo, una mo na yan, last mo ng sampa. Bakit kaya, sir? Kasi malay natin, magkasakit kapag ano mo, sunod na bakasyon mo, mag-x-ray mo sa, pagsabit mo sa medical mo, sunod na ano, hindi ka na makasampa. Di ba? Kaya bakit kaya tuloy-tuloy ang seaman na sampa? Dahil sa mindset. Doon pa sa kabilang barko, makapira pa ako doon. Kasi mamimili kayo sa sahod. Sumasahod ka ng 100,000, may git. O shout out Pedrong Kuyakoy. Magkano ang sahod ni Pedrong Kuyakoy? Siguro mga 100,000 plus din. 130, 120. Si Kabakal Edward, nasa offshore yan. Payat yung 200,000. No? O yung Pinay Wilder natin na nandyan sa Australia, si Ma'am Chiri
Yung welder natin sa Australia, 500,000 isang buwan yan. Okay? O shout out yung nasa Australia natin na papatay-patay na product ng Good Choice. Anak ng siyukoy talaga, oh. Binigyan ko na ng tsansa para magbago ang buhay. Hindi lang sa kanya at sa pamilya. Pero anong nangyari? Dahil? Wala. Attitude. Kailangan yung working behavior ninyo. Ha? Kahit dito tayo sa Agwan. Sinong may tagal na ng trabaho na dito sa Pilipinas? Ikaw, sir? Ikaw, no? Ilang years ka doon sa company mo? 5 years. 5 years. Ikaw, sir, ilang years ka sa trabaho? Palipat-lipat na, sir. Nako, patay tayo dyan. Yung huli, regular na ako, sir. Regular na. Ikaw, 13. Ito, ayos to eh. Oh, walang sungay eh. Ha? Okay, 1 to 3 years. Anong mangyari sa company? Ito, realidad, ito, ito, ha? So, ayos pa yan. Happy pa, di ba? 1 to 3 years. Ito ngayon, 3 to 5 years. Ano nangyari kaya? Experience mo ba to, sa inspector? Okay. Darating tayo dyan, ha? Malaki ng mata, tapos mangot na, pare. Ha? 13 years ka, no? 13 years. Ito, iano ko sa inyo. Para at least, alam ninyo na ang gagawin ninyo. Ha? 5 to 10 years. 10 years, dito lang tayo. Kasi yung talyer ko, 10 years lang, tinigil ko na. Ha? Malaki na masyadong mata. Kasi mangot na mayroon pang sungay. Sa barko, 1 to 3 months. Ayos, pag inutusan mo, ano pa yan? Pag 4 months na. Pinakamasaklap dito nasa 9 months. Kasi ang kontrata sa barko, 1 to 10 months. Ha? Yung 1 to 3 months mo is provisionary yan. Provisionary, ibig sabihin, tinistingan ka. Ha? Testing. So pag 4 months or dito sa 9 months, dito na nasisira. Tamad na ba? Tamad. So anong gagawin natin kaya, sir? Anong gagawin natin? Dito. Ha? Anong gagawin? So dapat habang tumatagal kayo sa barko, lalo kayong magsisikap. Ha? Lalo kayong sa Bisaya, kugi ba? Magsipag, sa Tagalog. Bakit? Kasi dito nakasalala yung mo eh. Evaluation mo sa Evaluation. Kasi every contract mo, mayroon kayong evaluation report. Ha? Every 3 months. 3 months, 3 to 6 months. Ha? 6 to 9 months. Ngayon, pang papatay-patay ka sa barko, wala na sa ayos yung attitude mo. Hindi ka na productive. Ito na tao na to, hindi na to productive sa company. So, anong dapat gagawin? Ha? Putulin natin yung leeg. Ito. Para matanggal yung sungay. Okay? Yan yung mindset natin. Kaya tayo hindi asenso mga Pilipino. Dahil pag may pira na, absent. Pag hindi makakasa-advance, absent. Patay tayo dyan. So, anong dapat gagawin? So, kailangan habang tumatagal kayo sa company, dapat lalo kayong magsikap. Ano pang isang sikreto? Ano pang isang sikreto para maano kayo? Dapat yung pinapasukan ninyo na company, isipin ninyo na sarili ninyong company, guys. Ha? Kagaya sa akin, yun yung sikreto ko. Trabaho ako sa Cotabato. Sino ba yung Cotabato? Wala pa? No? Ay, hindi pa dumating yung Cotabato. Shout out, South Cotabato, Marbil. Mayroon tayong darating, galing ng Marbil. Sa 2 years ko mahigit doon, every day is Monday. Sa barko, ganun din kayo. Every day is Monday. Ha? Every day is Monday. Sa offshore, ha? Every day is Monday. 7 days a week, 12 hours a day. No? Minsan mayroon pang abot ka ng 15 hours overtime. So dito pa lang, ha? Mag-prepare na kayo alas 4 na madaling araw, gising na even Sunday. Dahil pagdating ninyo sa barko, para hindi kayo manibago. Ha? Pero anong sikreto talaga para hindi ka tatamarin sa barko? Sarge, ikaw? Gawin mo masaya yung trabaho mo, sir. Yes, very good.
Gawin mong enjoy yung trabaho mo. Ha? Ano pa kaya, sir? Ano pang pinaka, ano? Ano sir? Yung trabaho mo sir, isipin mo, kayo yung sir? Kayo Company. Yung company. Okay? Para hindi ka tamarin. Oh. Ano pa? Isipin mo na dyan at nasalala yung kinabukasan mo, sir. Yes, very good. Tumpak talaga. Ha? Kasi pag hindi kayo sa ano nyo trabaho, paano kayo pa darating ang time, walang mangyayari. Ang cycle ba? Ha? Dito, lilipat na naman ako. Bakit ka lilipat? Kasi bulyaso ka. Pero anong magandang rason na lilipat ka? Dahil mababa man sahod, mayroon mang malaki doon, so lilipat ka. Kasi tayong Peter sa barko, walang promosyon. Ang unang promosyon natin yung sahod. Kaya maka 3 years kayo, pang 4 years ninyo, dapat ang target ninyo, 2K plus na yung ano ninyo per month. Huwag kayo mag-steady sa isang agency na 1.7 pa rin yung sahod mo. Ha? Kasi ang binabayaran dyan yung skills mo. Even sa akin, okay, ito pala. Para at least alam ninyo yung ano, alam ninyo yung okay, nag-umpisa ako ng 1997. Okay? Nag-umpisa ako ng $320 per month. Bakit kaya tinanggap ko? Dahil gusto ko lang experience. Una pa nga, nung ako nag-apply, kahit walang sahod, basta makasampa lang ng barko. Pero pagdating sa barko, hindi pala pwede walang sahod dito. Ha? Bugbuganay. Dahil ikaw lang isang fitter sa barko or Pedro, ang daming trabaho. Sa'yo lahat yan, mga maintenance, repair, sa'yo yan. Welding job, lahat, fabrication. No? Pero sa loob ng 17 years, kita ninyo, pangalawa ko 950, pangatlo 12, pang-apat ko 14, okay? Sunod ko 17, sunod 19, okay? Sunod 21. Dito ako nag-ano sa 2,100 sa running vessel. Okay? Sa offshore naman, to 7 plus, OT. So, abot ka ng mga 3,000. 2,900 up to, shout out pala sa aking mga kasamahan dyan sa PGS, Mad Max at saka yung pumunta dito kahapon, no? So, sahod nila ngayon is, magkano na? 3,200. Okay, 3,200. Shout out sa aking mga kasamahan na nagiging mechanic. Magkano ang sahod? $540 per day. Okay? Per day yan. Kaya, prepare mo yung resume ko dyan kasi mag-apply ako. Iwanan ko na kayo. $500 per day. Imagine. Kaya, sino yung kanina na totoo ba yung million ang kikitain natin ng product ng Good Choice? Very true yan. Walang ibang pinakamalaking sahod ng mga skilled worker, welder or welder. Sa landbis, magkano ba ang sa landbis? Australia. Australia na naman tayo kasi may landbis tayo. Sino ba yung landbis? 1, 2, 3, 4. 4 landbis. Ito, maglalandbis. Ito si maglalandbis to. O 2, mayroong 2. Yan, kita niyo yan? Si Kulot. Kita ninyo ang mamukha nito kasing kinis ito nung pag-umpisa ng training. Ngayon, tingnan ninyo. Sunog na. Parang nabutan og kwitis. Okay? So, magkano ba ang sahod ng sa landbis? Pinakababa sa landbis, Saan yung landbis? Huwag ninyong na yung Middle East. Erase na yan. Erase na nyo yung Middle East. Wag na kayong pumunta dyan. Kakalbo kayo doon. Hindi kayo makapag-ipon. Okay? Shout out sa ating mga welder, pipe welder dyan sa Middle East pala. No? Hindi naman sa tayo. Pero sayang ba ang sayang ang mga panahon. Mayroon na tayong mga product ng Good Choice. Tag 12 years sa Saudi. 9 years sa Saudi. 6 years sa Saudi. Ngayon, nasa barko na sila. Di ba? So, walang mangyayari. Sa Australia naman, okay, pinakababa ninyo ng 250k per month. Iwan ko sa New Zealand, mga ganun din siguro, 200. Pinakababa ito sa New Zealand. Up to, magkano kaya?
Sa Australia, pinakamalaki. Ay, ito si Sir Asyo, galing Australia to. Mga magkano sir? Mga 500K. Okay, si Sir Asyo pala, pakilala natin. Pukusan mo dyan, Sir Asyo. Siya ay galing ng Australia. 9 years o 10 years? 9 years. Si Sir Fred naman, yung isa nating trainer, Seaman Peter, 23 years sa barko. So, hindi basta-basta yung ano natin, trainer dito. Ha? Mayroon pa tayong isang darating na trainer. Matanda, ano na rin yun, na matagal din sa Saudi, sa Lanbis. No? So, ito yung sahod ninyo. Mayroon pa bang lalaki? Mayroon pa, wala na. Ay! Maniwala ko sa iyo. Okay. Bakit kaya tayo nagkikita ngayon? Ha? Dahil sa nakapag-Australia ako. Okay? Oh, ang iba naman, tumama daw ako ng loto o nagbinta daw ako ng cocaine. Kulo-ko eh. Noon nasa offshore ako, ha? Yung barko, isang barko namin doon sa Ramform Sterling. Oy, shout out pala sa aking mga kasamahan nandiyan sa PGS, no? So may barko kaming may project sa Australia. Ha? So ngayon wala silang Peter makuha. Kasi ang mga Australian doon, ang sahod nila is umabot sila ng 1,200 US nila per day sa mining. So wala silang makuha na Peter. Sa 82 na crew, yung sister ship dito, ako lang isa na Pilipino na naiwan. Mayroon palang isa pero UK-based na Pilipino. Matindi yun, mas matindi kasi 900 pounds ang per day. Okay? Pounds. No? So ngayon, ang sahod ng mga Australiano na ang patakaran dyan sa ano nila, Australia, pag nandyan ang project, kung ano yung rate ng mga Australiano, so yun din ang rate ko. So magkano kaya? Ha? So nagkaroon ako ng 801 USD per day. Okay? Per day. So times mo ng 30 days yan, so magkano yan? Mga 24K. So ang palitan noon is 43. So magkano kaya yan? Per month. So mayroon kang rough estimate 1M. Isang buwan. Okay, shout out pala sa hindi na ano, yung mga tawag nito, yung ayaw maniwala sa atin ba? No? So kaya tayo nagkikita ngayon. Pero si Lord talaga, ano siya, kumbaga, yung ano mo ba, destiny. Hindi ko pinapangarap na magturo. Pinapangarap ko na magkaroon ako ng sariling talyer. Ilang years bago binigay ni Lord. Oh. Pero nag-pandemic man, pasalamat din ako sa pandemic. Kasi kung hindi, puti na lahat ang buhok ko ngayon. Dahil mayroon ma akong 50 plus na trabante dati. 50 plus. Okay? Pero after pandemic, sa 50 plus, mga 4 na lang naiwan. 5, ganyan. Mga bugoy-bugoy, wala na. Iniwanan na ako. So ngayon, yung mga naiwan sa akin ng mga loyal, seaman kay lahat. On board na sila ngayon. O shout out dyan sa mga ano ko. So magkano na sahod nila ngayon? Malaki na. No? Ay kung hindi ako hindi tayo magkikita ngayon. Ay kung binirhouse ko ito lahat, daming San Miglite ito. Di ba? Hindi kami nagkita ni Sir Asyo, Sir John, Sir Fred, saka yung magaganda nating mga chikabib sa loob. Di ba? Or sampa na naman ako sana ngayon ng barko. So yan ang na tawag nito, kung bakit tayo nagkikita. So kayo ang susunod na mga next future na mga workforce skilled worker. Kasi in demand, kahit magpa-graduate pa ako ng 500 Peter sa buong sa isang taon, 3 agency lang yan ang kukuha. Kulang pa yan sa 3 agency. Yung Magsaysay Shipping, yung PTC, yung Career, yung Williamson. Ha? Mayroong taga 500 na barko sa isang agency. Magsaysay Shipping, sabihin mo siguro mga 3,000 o 2,000 ang barko dyan. Kulang. Di ba? Kaya yung hindi naniwala na yung training natin, mayroong kaninang umaga
Papasin pa sa akin yung proof daw na nakasampa na yung mga ano ko eh. Oy boss, kung ayaw mong maniwala, yung oportunidad natin, isang bisis lang na magnak sa ano natin, buhay. Bakit ako nakapagsiman kaya? Okay? Dahil nagbakasyon ako dito sa Butuan, may nakasabay ako na chief engineer. Sabi niya, magpitir ka sa barko, yung skill mo sayang. Okay? Manila man ako, sipa-sipa na lata. Doon. Pagbalik ko na naman, ganun din. May oiler na naman nagsabi sa akin, magsiman ka, Jim. Malaki ang sahod mo. Sumasahod ka ng $1,400 up to $1,800 noong 1997. Kininta ko, sus, ang laki pala. Paano ko makaano? May rason, walang pira. Dito, mano natin sa mga nanood pala. Walang pira, malayo. Ang pira hindi, dahilan yan. Kung gustuhin mo, magawan mo ng paraan. Ha? Normal yan, malayo, kasi pupunta kayo sa abroad, di ba? Sabi siya, walang pira. Mayroon tayong nagbinta dito ng basakan. Ha? Mayroon tayong nagbinta ng kalabaw. Ha? Yung mga ano natin, yung mga product natin galing dyan sa Sur, namimitas ng prutas, ng para, shout out yan. Jeter, sa barko. Para lang makabayad siya ng training fee. Namimitas ng lansunis sa mga prutas. Mayroon tayong isa, habal-habal driver. Nagbinta ng gulay galing sa bundok. Pagbalik niya pabundok, dala ng diesel. O ngayon, nasa barko na. Nakauwi na yata yun? Huh? Oh. Di ba? Binta ng manok, binta ng baboy. Oh. Kasi ilang baboy bibilhin mo, ilang kabaw bibilhin mo niyan. Hindi rason yung walang pira. Ha? Hindi rason yan. Bakit kaya ako nakapag magkano lang sahod ko sa Manila? 1997. Ito iano ko para ma-encourage kayo kasi maraming gusto ng libre ba? Wala sa ayos siyang libre. Ha? Kita mo yung mga libre na training. Bininiwala, kinuha lang yung allowance, kinuha lang yung toolkit, bininta pa yung toolkit. Tapos hindi naman nagtrabaho ng welding, kasi libre. Libre man. Ha? Bahala, hindi ako makapagtrabaho kasi libre. Walang libre, dapat hindi tayo aasa sa ating government. Yung government ang aasa sa atin para makapagbigay tayo ng tulong ng tax. Di ba? 160 yung isang araw ko. Anong ginawa ko para bakit may kukuha pa ng bawasan pa to ng abang ng boarding house. Bawasan pa ng pamasahe mo, pagkain mo pa. Pero paano ako nakadiskarte? Paano ako nakarating sa barko? Dahil sa 5-6. Ha? Yung mga staff sa opisina, sa accounting, nangungutang ako. Pang-training ko ng sulas man dati yun. Nangutang ako, sulas, at saka yung Siemens book, mga other na requirements. Hulog-hulugan man yan, kada Saturday man yung sahod. O di natapos. Pagkatapos, apply kaagad ako. Ha? Leave ng 1 week. Tanggap kaagad. O doon nag-umpisa. Ilan ang fitter na natulungan ko bago ako nagtigil ng siguro mga 35 na seaman, fitter. Bago ako tumigil sa pagbarko. Ngayon, may training center na tayo, mayroon na tayong 110 na fitter na pa-onboard natin. At saka 21 na landbis. O shout out sa inyo, sana hindi kayo magka-amnesia. Kasi ang sakit ninyo, amnesia. Lalo na pag sumasahod na kayo ng 2,000, bahala ka dyan sir, dito na ako. Ini-message nga, hindi wala. Kasi pag marami na kayong pira, amnesia kaagad kayo. Ha? Di ba, Sir Fred? Mayroong isa yung pamangkin ni Mrs. nagpadala ng 5,000, di ba? Binili natin San Miglite. Thank you, John. Na tanggalan yung uhaw ko talaga. Christmas party natin. Yun, padala. Graduate yun ng Marine Engineer, Iloilo. Sino ba yung Iloilo? Ikaw, no? 4 years sa Manila. Ginawa siyang utility doon sa isang agency. Utusan, kargador o dyan. Hindi napasampa. Dito, training. Sabi ko kay Mrs., papuntahin mo sa Butuan. Training. Pagtapos niya ng training, pagbalik ng Manila, 3 weeks lang. Alis na kaagad.
Ngayon, pauwi na. By February yata. Pauwi na. So yung rason na walang pira, ay sos. Hindi yan. Hindi yan rason. Pag diskarte, magawan mo na paraan yan. Ha? Gawan mo paraan. Oh. Kaya Boss Manuel, malapit na marimata yung niya eh. Palayan eh. Pero sampa na, may agency ka na nag-antay. Oh. Wala kayong palakpak. Pero hindi pa alam kung anong year. Naalala ko tuloy nung punta ako ng Saudi. Kaya ako nakarating ng Manila kasi mga kasamaan ko mga Saudi boy. 7 kami. No? Sabi ng agency sa akin, alis ka na Jim kasi yung 5 alis na eh. Alis ka na sa Huibis. Sus, tuwang-tuwa naman ako. Salamat Lord talaga. Sus, pag sabi niya, hindi pa alam kung anong pizza. Basta Huibis. Wala. Kung nandun na, natuloy ako sa Saudi, wala. Kalbo siguro ako dun. Walang mangyari. Kaya kayo, swerte kayo. Ha? Na-discover ninyo si Good Choice. Kasi maraming hindi alam. Even dito, taga Butuan. Wala. Di nila alam na mayroon palang ganito na training. Tricycle driver, shout out Boss Noel. Nagiging seaman. O, di ba? So ano lang ang kailangan? Kailangan lang mayroon kayong good attitude. Ha? Physically fit. Mayroon kayong skills. Ha? Mahaba yung pasensya ninyo. Kung ano pa, low bid, kung meters pa, mga 500 meters yung pasensya ninyo, dadalhin sa barko or sa landbis. Kasi sa landbis naman kayo, ikaw lang isa Pilipino. Laki-laki ng planta, 2 lang kayo dyan. So, diskarte mo yan, multi-ano ka dyan. Ikaw na mag-operate ng forklift, ikaw na mag-operate ng crane. Sa'yo lahat. Sa barko naman, ganun din. Ha? All around kayo doon. Minsan, lalamutak kayo ng tubol na sa CR, yung tubol ba? Ha? Kasi kayo man yung plumber doon. Ha? Eh, sino bang nakakaalam na lamutak ka ng ibak doon ay 100,000 yung sahod mo? Lalo na dito, 82 na kabina. Ay, ikaw man in charge yan. Ay, mga babae, yung napkin nila, ang kapal, plus man yan, masisira man yung, para sa aeroplano ba, yung vacuum type. Oh, vacuum na yan. Kakalang yung toilet paper doon, wala na. So, kakalasin mo ngayon. Pupulupot yung, sabi ko, ang laki siguro ng bibingka nito. Bakit isang roll yung toilet paper ang pinunas? Dapat dila ko na lang, walang ka... Yan, ang dyan. Okay? So ngayon, welcome aboard sa inyong lahat. No? Ilan bang lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mayroon pang darating. Nasa Tagum na daw siya kanina. San Francisco ba yun? Oh? Baka nandyan na sa, yun? Nandyan na sa bus terminal. Okay? So yung mag-land base, ang land base natin, na full land base, ano bang full land base natin na courses bundle? SMAW in C1, kahit welder na pala kayo, kung ilang years kayo, back to 0 pa rin dito. Bakit kaya? Bakit? Refresh. At saka mayroon na tayong na-encounter, mayroon na tayong experience. Galing Maynila, mayroon na siyang insito, mayroon na siyang insipor daw, pero pag hinang, parang tae ng kambing. Kaya, ayoko na mapahiya tayo. Kailangan, i-recognize man yun. Mayroon tayong tinatawag na RPL. Okay? Recognize your prior learning. I-recognize natin yung skills mo na experience mo. Pero gusto ko lang masigurado na wala talaga tayong sabit. Kasi mayroon tayong galing shipyard, Subic. Yan pala, bandang huli, taghakot lang pala siya ng scaffolding doon sa Subic. Hindi pala welder doon. Shout out. Nandyan pa yun siguro sa Manila. Papatay-patay. Sir, lahat na ba ng product ng Good Choice nakasampa na lahat? Hindi. Mayroong hindi pa nakasampa hanggang ngayon. Bakit kaya?
Dahil during pag-training dito, inom na ako ng tubig. Oh my God. Wala man lang, daming tao, wala man nag-serve sa akin ng kopi. Okay. Dahil during na training, absent, puro absent. 3 months lang tayong magsasama. 3 months. Imagine. Yung graduate nga ng 4 years dyan sa marine engineer at saka, tawag niyan, nautical, mahirapan nga sa sampa. Ito, 3 months lang tayo mag-focus kayo. Dahil bundle ito. Sayang yung isang araw na mamiss mo. Diba? Biruin mo, 3 months ka lang. Sasahod ka ng 100,000. Yon ang ano nila. Mayroon doon, nandun sa Maynila. Pag alis, papuntang Maynila, nagpalitson pa ang kulukoy. Pero pag tanong, interview, ito ngayon. Saan ang ano ang ibig sabihin ng GB Engineering Machine Shop? Kasi mayroon man akong machine shop doon, doon kayo magmamasining. Package man ako dito, pag graduate ninyo dito sa bundle course, sa Landbis at saka Seabis, mayroon akong ibibigay na tulong sa inyo. Depende sa inyo yan. Kung maganda yung performance ninyo. Pero pag bugoy-bugoy kayo, lalabas kayo ng hating gabi, umaga ng lulusot pa sa gate dyan, umaga ng uwi, paano ko kayo tulungan? Huwag ninyo akong ipahiya sa company, guys. Okay? Kaya talagang bugbugan talaga ang trabaho, training talagang dingay talaga ng husto. Huwag kayong sasampa ng barko or pupunta sa Landbis na hindi nyo alam yung trabaho ninyo. Mayayari tayo dyan. Wala, ilan lang naman sila siguro, mga 5% or 3% ang hindi nakasampa ng barko. Okay? Dahil sa bagsak sa interview, bagsak sa interview ang pinaka-importante. Sunod niyan, trade test. Ano pa ang pinakahuli? Medical. So, dyan na ang pinakamalupit. Medical. Magaling ka maghinang, magaling ka lahat. Bagsak ka naman sa medical. Kaya mayroon tayo ditong drug test, x-ray, neuro, at saka hepatis. Bago tayo bago kayo mag-graduate, kailangan masubmit yan. Para masiguro ko na wala kayong sabit. Dito pa lang, mayroon tayong nakasampa na, shout out pala, pasampa na itong January 16. Mayroon siyang HIPAA. No? Pero, nagamot. Okay? Saan ba nakukuha yung HIPAA? Kasi dito, hindi lang skills ituturo, yung health natin, priority natin. Saan ba nakukuha? Sa maruming pagkaon, kitchen utensils. Okay? Nakipagtali kayo dun sa may HIPAA. Gamit kayo ng karayom sa tato niyo na may HIPAA. Yan. Sa Maynila, ingat kayo doon. Huwag kayong kakain-kain basta-basta dyan sa mga bangkita. Lalo na yung mga kutsara, hindi sterilize. Kaya dito, mga istiin, bili kayo sarili ninyong kutsara. At saka plato, baso, ito. Sarili ninyo. O pag-uwi nyo, dalhin ninyo yan. Huwag yung hiram-hiram ng kutsara at saka plato. O at saka i-sterilize ninyo. Kasi ang HIPAA dyan nakukuha. Pag may HIPAA kayo, mahirapan na tayong medication na naman. Okay? So may katanungan. Tanong, si Sir, may katanungan. Wala. Sa training fee natin ngayon, okay, shout out sa ating mga training fee natin ngayon, bakit nag 50% tayo? Dahil sa January 23 anniversary natin this month. Okay? Landbis at saka Seabis. Pero by February, back to regular. Okay, magkano ba ang training fee natin ngayon? Ito sa 3 months. Ang regular natin is 118. Sa Landbis, ano ba tong Landbis? ISMAW, GMAW, IPCAW, GTAW, basic machining, gas cutting, safety lecture. Bakit may basic machining sa Landbis? Kasi kung in kaso hindi kayo maka-abroad, matagal ang sa Landbis, pwede kayong sumampa ng barko. Dalawa ang target ninyo. Barko at saka Landbis. Ngayon,
nauna yung barko mo. Nauna yung sampa mo ng barko. While na on board ka sa barko, kailangan mag-apply ka na. Online. Saan? UK, Canada, Australia, New Zealand. Uy, shout out pala sa ano natin. Nabutan mo ba si Randy, Sir Fred? Randy Vargas. Shout out, Boss Randy. Mag-migrate na siya sa... si... Taga Batangas yun. Ano, ang sahod niya, 2,000, umabot siya ng 2,000, kulang Denmark na. Okay? Ganon din. Magkano ang sahod doon? Malaki. Denmark, UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand. Yung Japan, ano yan? Japan, Korea, Taiwan, wala na yan. Mababa yan. Huwag kayong sasampa, huwag kayong abroad kung hindi bababa ng 50K yung per month ninyo. Dito na kayo. Huwag kayong abroad kung bababa ng 50,000 yung sahod ninyo, guys. Okay? Pag maka-abroad na kayo, kailangan pira ninyo, ingatan ninyo, guys. Okay? Someday, kayo naman ang magtayo ng business para makatulong sa ating community. Ayos ba? Huwag kang inaantok kayo. Isang bagsak nga, Sarge. Ha? Okay, copy mo na, copy. So, thank you sa ating mga viewers, followers, subscriber. Okay? So, ngayon, maglinis muna tayo, Sir Fred. No, yung itong mga linis muna tayo. Tapos sila, dyan, orientation regarding sa ano ba itong Peter. 2 araw tayo na orientation lecture. Para saan yan? Sa safety. Safety. Ha? Ito, galing ng Japan. No? Kailangan safety first palagi. Okay? Yun ang natin, motto. Kailangan sasampa kayo sa barko, pasahero, pag-uwi, pasahero, hindi kargamento. No? Yan ang natin. So 3 months kayo dito, ang mga malalayo, pwede kayo stay in dito sa condominium natin. Ayos ba? Dito, kagabi tulog. Ayos? Sinong natutulog? Ayos, di ba? Ang malakas sumilik doon sa guard, doon sa gate, mag-folding bed. Ha? Para hindi, istorbo. Or dyan sa baba. Folding bed, duyan dyan. Ayos dyan. Nung nakaraan dito, ng mga last year, daming nagduyan dyan. Wala namang sarado mang gate natin. Alas 9, sarado, lock na yung gate kasi maraming adik ngayon, maraming bangag. Huwag kayong gagala-gala ng gabi dito sa Butuan. Mahilig sa beer house, huwag kayong magkumpiyansa kasi maraming HIV sa Butuan. Ha? Maraming HIV. Punta ninyo dito, training, hindi yung good time. Okay? So, mayroon tayong bago lang na HIV na seaman. Anong nangyari doon, Sir Fred? Iwan ko, nabasa nyo yun. Ito, mga shout out sa ating mga seaman. Yung padala ng pira sa asawa. Itong misis na mahilig gusto makipag-meet up doon sa pinadala ng pira. Ay, ang base sa sila doon, nag-meet up. Hanggang dinala doon sa condominium, naka-condominium yung babae. So, nalasing sila, nakagamit yung seaman. After, palagi nilang ginagawa. After ilang months, may lumabas na mga symptoms. Nagka-rasis yung seaman. Rasis. Pag-check up sa doktor, positives, HIV. Kawawa. Diba? So, wag kayong sa isang babae, na hindi niyo alam yung background. Dahil mayayari kayo dyan. Isang tama lang, tapos ng maligayang araw. Sayang ang gastos ninyo. Kailangan, safety first. Safety first. Pag nasa abroad na kayo, anong gagawin ninyo? Nasa Bangkok man kayo ngayon. Anong gagawin? So, kailangan safety first. Safety first. Anong number 1? Ilalak ko yung kabina ko. Ilalak. Di ba? Sir, ng babae na sa loob na nalak na. Di ba? Di ba? Siyempre, ilak mo yung kabina mo kasi nandun yung babae. So, kailangan mo anong gagawin? Trust condom, pare. Sino mag-issue ng condom sa barko? Si second officer.
Or dito pa lang, malibog kayo, mas malibog pa kayo sa ipis, magbaon na kayo kagad ng isang dosina. Safety first. Ha? Marami ng sima na dali dyan sa HIV. Okay? Paano ang sikreto para hindi kayo madali? Isipin ninyo yung, sa kamaruti mo, may table dyan sa kwarto mo, mayroong kalamisa dyan, nandoon nakadrawing yung 1,200 square meter, nandoon yung building mo, nandoon Ford Raptor or Navara or nandyan, nandoon sa bintana si Ibana. So, hindi ka makagawa ng milagro ngayon. Ay, maganda talagang umakyat sir eh. Ay, so, anong gagawin mo? Safety first. Di ba? Yan ang ano dyan, sikreto. Si Sir Fred, ganyan-ganyan lang yan, pero talagang tirador din yan. Ha? Ay, wala namang sima na hindi tirador. Ha? Wala ang sima na hindi tirador. Basta pag dumugo, karne yan, pare. Ha? Pero safety first kayo. Isipin ninyo yung kinabukasan ninyo. Mayroon kayong goal. Ha? Kailangan marating ko yung narating ni Sir. Magtayo ako ng training center. Oy! Magtayo ng training center kung saan kayo libre yung idea, tutulungan ko kayo. Diba? Iloilo, Bohol, Pagadian, libre. Diba? Tulungan ko kayo. Or Cebu. Wala pa tayong sa Cebu. Manila, wala. Kaya gusto ko, na kayo, doon Cebu, tayo kayo. Davao, tayo kayo ng training center. Zamboanga. Para at least marami tayong matulungan. Pero sir, good choice ang gamiton, kailangan ng good choice. Pwede, good choice. Isang buting San Mig Light lang ang franchise fee. Wala. Bakit kailangan pa ng franchise fee? Pag-usapan lang yan, beer lang yan, ayos na yan. Ha? Lalo na pag mayroong nagsiserve na magandang dilag. Matagal talaga kung malasing pag maganda yung waitress. Ay. Okay ba? Ha? Sa barko, ko na kayo tatapatin. Talagang trabaho, grabe ang trabaho sa barko. Pero, dollar, pare. Dollar. Okay? Dito, relax kayo. Wala ka namang future na maganda. Hindi kayo kikita ng milyon. Diba? Tama ba, boss? Ha? Kasi, proven and tested na yan. Ha? Milyon ang kikitain ninyo sa isang kontrata. 6 months lang ang contract, uli na. Pag-umalay na. Proven na tayo. Si GR, shout out GR Siaga. Iwan ko kung bumalik na yon. Ha? No? 21 years old, sumahod ng $2,500 senior high. Taga dyan, Kinamlutan. Nakita nyo sa vlog ko, yung sa YouTube ko na ininbita ako? Yun. 21 years old. Hindi makapaniwala yung nanay niya na makasiman. Sa atin naman dito, yung maniniwala, siya ang kikita ng ika nga mayroong magandang kinabukasan nag-aantay. Pero yung hindi maniwala, ay, bakit ko tutulungan kayo? Ha? Kagaya sa akin ba? Ha? Lang ako, mayroong nagsabi lang sa akin, magsiman ka, Jim. Siman ako, sacrifice ako, walang tulugan. Alam nyo ba ang masining, 3 months yan. Ha? 3 months yan sa Maynila. Yung sa TISDA na yan, 3 months yan. Okay? It's pa lang. Okay? Trabaho ko sa Maynila, 7 to 4. Okay? Monday to Friday, aral ko 8 to 5. Paano ako makatulog? Monday to Saturday. Waswasanay ako ng trabaho ko sa Winildingay. Kasi manufacturer kami ng cylinder na gas. Caltex, Petron, Shellin. No? So, paano ako matulog? Tulog ko dito 2.5 hours. Every day. Monday to Saturday. Pagka Sunday, dyan ako babawi. So, Sunday rin ako maligo. Bakit maligo ka na winildingay ka? Wala kang tulog. Paano ako nakasurvive? Paano ako nakasurvive, boss? Pursige lang, sir. Pursige. Pursige at saka? Diskarte. So, bilar man ko. Okay.
Uy, wag kayong iinom ng Cobra at saka energy drink. Patay kayo niyan. Patay ang kidney ninyo. Mas maganda pa Pilsin or San Miglite. Nabuhay ako dahil sa one piece balot. Every day yan. Every day yan. Bago ako mag-duty, 1 bottle SMB, 1 balot. Tapos noodles kain. Buhay. Hindi makapaniwala yung mga kasamahan ko. Pero katakot-takot na kansaw bago ako na ano. Huwag ka na mag-aral, bay. Matanda ka na. O, di ba? Walang nakakaalam sa company ko na nag-apply ako ng barko. Dami. 3 shifting, mga 300 na workers sa Pasig. Regular kami na welder. 94 na regular. 3 shifting. Mayroong 2 shifting na mga agency. Pero sikreto ko, bago ako pumasok, SMB. Tsaka 1 balot. Survive for 3 months. After 3 months, machinist ako. Sabi ng supervisor sa machine shop, lipat ka na ba sa amin? Graduate ka na. Sabi ko, dito lang muna ako sa production. Oh, kumuha ka pa ng machining, tapos dito ka lang pala. Hindi man nila alam yung ano ko. Gayon din kayo. Ngayon, pag sabihan yung barkada nyo, hindi maniwala yan, kakansawan pa kayo. Pero pag nandoon na kayo sa barko, magparamdam na yan. Manghiram na ng pira yan. Diba? Pag uwi ninyo, huwag kayong magpainom sa mga kaibigan ninyo dyan. Pakyaw kayo dapat. Kasi pagbalik nyo sa Manila, ubos na yung pira nyo, mahirapan na kayo. Gutom, abutin nyo, kagaya sa akin. Experience ko kasi yan. Bakit? 3 yung kapatid ko. Pinaaral ko. Tapos may mga barkada pa. Aaligid-aligid sa'yo. Na-realize ko, bandang huli, walang mangyayari. Kasi experience ko sa Lunita, Skyflex na kinakain ko, naubo sa San Miguel, sa beer. Wala na. Tinigil ko. Pag uwi, nandyan na ako sa ano. Oh, umuwi ka na pala, Jim. Oh, tagal na. Nag-training ako sa Manila ng 2 buwan. So, hindi na ano yan. Kasi nag-training sa Manila 2 buwan. Wala ka na pira. Yan ang diskarte. Pero yung parents ninyo, papa nyo, magulang nyo, tulungan ninyo. Yung mga kapatid ninyo, tulungan ninyo. Anong klaseng tulong? Hindi pirang ibigay. Tulungan nyo para makapag-siman din. Skills. Ipa-enroll ninyo, kagaya kay Sir. Oh? Tinulungan siya ng kapatid niya, nasa New Zealand. No? Kasi kung bigyan mo ng pira yan, ubusin yan. Kahit 10,000, 1 araw lang, ubusin na yan. Diba? Mayroon nga kasabihan eh. Ha? Yung kapitbahay mo, bigyan mo ng tawag niyan, isda. 5 kilo, ubusin pagluto yan. Pero ang dapat ibigay mo dyan, anong dapat ibibigay mo? Bigyan mo ng tansi at saka kawil, yung taga. Turuan mo mamingwit. Diba? Para malaman niya kung gaano kahirap yung pagpangawil. Kasi hindi mo bibigyan ng value yan kasi hindi man siya pinaghirapan niya. Ngayon, dito na kayo, makasampa na kayo. Bigyan, tulungan. Ito, mayroon tayong si Mihorada. 2 kapatid niya. Nakaalis na ba si Jomar? Si Jeep, umalis na. 2 kapatid niya. Product dito. Nakapag-graduate yung isa. Napagsampa na. Tinulungan naman siya. Training naman siya ngayon. Sampa na naman to. Siguro mga wala na. Oh. Diba? Tulungan, ganyan. Ha? Okay? Okay, coffee break muna kayo. Mayroon tayong restaurant dyan sa labas, ha? Pero hindi akin yan, ha? Magbayad kayo doon. Ha? Or pwede kayo magluto-luto. Ha? Dito ba, yung natin dyan? Mayroon tayong kalan dyan. Parang sa Sundalo Sarge ba? Ha, di ba? Tama talaga to si Sarge nakapag-training. Kasi ubos na yung mga NPE. Yung mga NPE ngayon, wala na sa bundok, nasa kongreso na. Ha? Okay, so, any question? May katanungan? Baka mayroon tayong nakaligtaan. May katanungan? Pangutana ba sa Bisaya? Wala? Wala. Maliwanag pa sa sikat ng araw.
Ready na kayong pagsampan nyo, magdala kayo ng calculator. Ha? I-compute ka agad yung dollar ba, exchange rate. Ha? Okay, so thank you and good morning sa ating mga viewers, followers. Thank you and good morning.